Pag kasi nahuli tayo ng spray mga ka-agri, ganito mangyayari dyan. Ito mga nasundot ito. Tulad na to. Ganyan ang mangyayari, no? Kaya kailangan talaga gatuldok pa lang ng lapis. Timing talaga yan. Ini-spray talaga, no? Tulad nga, lagi kong sinasabi yung pang-spray natin na ginagamit lagi dyan. Top Kill, Selecron, Gold, yan. Guard Max yan. Pinapag-alternate natin yan, ano? Monitoring tayo dito sa Kalamansi Farm ni Sir Boyet, no? Dito sa Kuya po. Ito yung pinabubulaklak namin, no? Mahigit 1 linggo na ito na buhat nung kinargahan namin ito na abono na pampabulaklak. Lusaw na rin naman yung mga bulaklak dito, no? Pinapalo up na lang ito ng patubig. Monitor natin kung pwede na bang mag-spray at kung may lumulusot na ba na bulaklak para maalagaan na yung mga bulaklak ng mga lumulusot dito, no? Dito may nakikita tayo ng mga konti. May mga nag-uumpi-umpisa na. Hindi lang masyadong tanaw pero yun, no, butlig pa lang puti. Yun, mapapansin nyo. May konting butlig-butlig, no? Pero isang puno pa lang yung nakikita natin. Kailangan talaga nito maikutan para malaman kung ready na ba na mag-spray dito. Kung start na ba, no? Ito kasi medyo maselan yung stage na kung kailan tayo mag-i-start na mag-spray, no? Yung timing kasi importante. Kaya tayo tinansya natin ito, no? Binalikan natin to after abono, may 1 linggo. Para tayo mismo makakita. Dahil baguhan pa nga lang yung mga yung kliyente natin na to at saka yung mga tao niya baguhan pa lang sa pagpapabunga ng kalamansi. Hindi pa alam kung ano yung mga timing talaga, no? Merong puno na may nakikita ako na medyo meron nang nag-uumpisang konti. Pero parang hindi pa lahat. Ilan pa lang yung i-start na maglabas ng bulaklak. Nagatuldok pa lang ng lapis. Wala pa tayo masyadong nakikita. Hindi pa to. Hindi pa tayo mag-i-start na to. Pwede rin naman magpauna na, magbulabog. Pwede naman yung ganon. Parang maintenance lang muna. Palagay ko to baka next week pa to. Pero may mga ilang puno na namumulaklak talaga na yung mga nauna na. Yung bago pa tayo magkarga ng abono yun, naka-ready na yun eh. Tulad na to, may mga bulaklak na. Mga ilang puno. Pero hindi yan yung focus natin. Ang focus natin yung timing doon sa pagkakapabulaklak, ano? Expected kasi na to buhat sa pagkaka-abono. 10 days mag-uumpisa na yun eh. Pag ganito kabata yung puno, mag-uumpisa na lumusot yung bulaklak. Meron na rin ako nakikita pero konting-konti pa lang. Hindi pa ito talaga yung hinahanap ko ng bulaklak. No. Pero pwede na rin alagaan tong mga naunang bulaklak na to kahit papano. At yun nga, may mga gatuldok na rin na lumulusot. Hagip na rin yun. Pwede na rin yun kahit madalang habang naghihintay. Kahit makaisang spray habang naghihintay talaga ng yung pinaka-start talaga na spray. Kasi once na mag-start ka ng spray dito, lalo ngayong pa-summer, yung start talaga na totoong pag-spray na talaga, yung pag-aalaga ng bulaklak, 2 times a week ang spray niyan. Almost 2 months yan na gagawin mo, no? Tapos pagdating mo ng 2 months, medyo mga every 6 days ganyan, every 5 days, every 6 days interval ang spray, no? Mga sa loob ng lahating buwan, mga 3 beses, ganun. Pagka yung nasa 2 buwan na yung pag-i-spray mo. Kasi yung expected kasi noon, ang buko noon malalaki na, hindi na masyadong critical, kaya dadalang na rin ang pag-i-spray. Ang importante kasi yung butlig pa lang eh. Tulad na to mga ka-agri, ito yung dapat ini-spray na, yung ganito, gatuldok pa lang. Ito yung timing talaga, gatuldok pa lang ng lapis. Yan o, timing talaga yan sa pag-i-spray, yung ganyan yung bulaklak. Pagka nakakita kayo ng ganyan sa kalamansi nyo,
at 20% na, pwede na kayo mag-start doon. Doon sa stage na nagpapabulaklak talaga kayo, yung kinargahan nyo ng pampabulaklak, tinigang nyo yung lupa, ganun. No? Ito, may mga ilang puno na. Pwede na rin dito kahit isang beses mag-spray na habang hinihintay yung talagang bulaklak. Ito, dito meron na. Sa gawin na to, halos lahat ng dulo ng dahon may puti na, yun, no? Yung makikita ninyo, yun, no? Yun, yan ang timing, ganyan kalalaki yung bulaklak. Kasi habang lumilipas ang araw, dumadami yan. Pwede na tayo mag-spray din, pwede na mag-start dito, no? Na mag-spray. Kahit na ulit na to, kahit next week na. Sa next week ito, marami nang magpapakita na gatuldok ito. Kasi maganda rin na naging tigang ng lupa na to. Nung vlog natin to, nung siguro meron ng may 10 araw na nakaraan, baka hindi lang. Nung tigang na nun, halos 20 days na halos yung inaabot ng pagtitigang. Napakabilis matayo ng lupa dito dahil na-spray nga ito ng herbicide. Tapos matindi ang init dito sa bandang Kuyapu na to, kaya napakabilis matigang ng lupa. Tapos yung bilog ng kalamansi hindi naman ganun pa kabilog, kaya naka-expose talaga sa araw yung halos yung ilalim ng kalamansi, oh. Hindi pa ganun kabilog at hindi pa nalililiman yung ilalim ng kalamansi, kaya talagang mabilis ma-dry yung lupa o yung puno ng kalamansi, kaya maagang nakapagpatigang ito. Ito, may mga namulaklak na mga ilang puno talaga. Ito, mga nauna to. Naka-ready na to nun. Bago pa man mag-abono, naka-ready na yan na bumulaklak nun. Yung mga yan. Kusang bulaklak yan. Madadamay na rin yan sa alaga. Pero yun, mas malimit sa may mga tusok na iba na to. Itong malalaking bulaklak na to. Kaya hindi yan ang focus natin eh. Ang focus natin yan yung mga lulusot na gatuldok ng lapis na. Nasa 500 puno ito. Itong kalamansian ni Sir Boyet. Itong pabubulaklakin namin. Hindi lang ganun ka-productive pa talaga. Parang trial pa lang nila ngayon ito. Sa pagpapabunga, no? Yung susunod na pabunga na to, yan. Volume na yan. Kasi lalago na yan. Kasi nga volume na yung nabono natin, mas mabilis yung lalago.